Dumaan ang mga bida sa isang tunnel dahil isa itong shortcut. Lumabas si Ash sa tunnel at napansin ang isang Pokemon na nagme-meditate. Ito ay isang Tyrogue at mukhang hindi ito masaya habang may suot na asul at punit-punit na scarf. Nag-alok sa kanya si Brock ng pagkain pero hindi interesado ang Tyrogue. Kukuha sana si Brock ng ibang uri ng pagkain pero biglang inagaw ng Tyrogue ang ilan sa mga ito at tumakbo. Susubukan sanang habulin ni Ash ang Tyrogue pero hinarangan siya ng isang monkey at isang primate. Binigyan ng Tyrogue ng pagkain ng primate at monkey habang inilabas naman ni Ash si Bayleaf na gumamit naman ng Vine Whip. Tinamaan ng Vine Whip ang malaking bato na tinutungtungan ng tatlong Pokemon kaya nabasag ang bato at nahulog. Isang lalaki at ang kanyang Hitmonchan at Hitmonlee ang dumurog sa bato para iligtas ang mga bida habang tumakas naman ang mga wild Pokemon. Nagpasalamat ang mga bida sa lalaki na iniisip na patungo sila sa Mahogany Town. Kinumpirma ito ni Ash at sinabi na kinukolekta niya ang mga badge dahil gusto niyang lumaban sa Johto League. Ipinakita ni Ash ang kanyang mga badge at napansin ni Chuck na mayroon siyang Storm Badge, na ibig sabihin ay natalo na niya si Chuck. Alam niya ito dahil siya ang protege ni Chuck, isang black belt na nagngangalang Kiyo. Sinabi sa kanila ni Kiyo na nagsasanay siya sa mga bundok na ito para sumali sa P1 Grand Prix. Nagdala ng pagkain sina Hitmonlee at Hitmonchan na ikinatuwa naman ng mga bida. Nagtataka si Brock tungkol sa Tyrogue, kaya sinabi sa kanila ni Kiyo na ninanakawan ng Tyrogue ang mga manlalakbay sa daan. Bigla silang nakatanggap ng ulat tungkol sa isang bagong pag-atake. Nakita ng mga bida at ni Kiyo na binasag ng Tyrogue ang mga bintana sa isang barn. Sinakyan ng Tyrogue, Monkey, at Primeape ang mga Tauros at nagsanhi ng stampede. Umatras ang mga bida, pero naiwan ang Togepi ni Misty. Sumugod ang Tyrogue at iniligtas ang Togepi. Sinalubong ni Kiyo ang isang Tauros at nagawang palikuin ito, habang ibinigay naman sa kanya ng Tyrogue ang Togepi bago ito tumakbo palayo. Napansin ng Team Rocket ang Tyrogue at namangha sa mga ginawa nito, kaya binalak nilang alukin itong sumali sa Team Rocket. Galit na galit ang mga taga-Nayon at gustong ipakulong ang Tyrogue. Kinumbinsi ni Kiyo ang mga taga-Nayon na hayaan muna siyang subukang pasukuin ang Tyrogue at pumayag ang mga ito. Alam ng mga bida na nilalabanan ng Tyrogue ang mas malalaking Pokemon, bagaman iniligtas naman ito ang Togepi ni Misty. Naalala ni Kiyo na ang Tyrogue ay iniwan ng dating trainer nito. Sinubukan nitong tulungan at pakainin ni Kiyo noon, pero inatake ng Tyrogue si Kiyo at agad na umalis dahil naging matigas na ang puso nito. Gusto ni Kiyo na makasama ang Tyrogue sa Grand Prix, pero kailangan muna niya itong baguhin sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito. Inutusan ng Tyrogue sina Monkey at Primeape na alugin ang isang puno para makakuha ng mga mansanas. Isang Sandshrew, isang Skiplum, at isang Hoppip ang humingi sa kanila ng pagkain, kaya ibinigay na lang dito ni na Tyrogue ang mga mansanas. Lumitaw ang Team Rocket at hiniling sa Tyrogue na sumapi sa kanila. Kinuha ni Jessie ang mansanas ng Sandshrew na ikinagalit ng Tyrogue kaya pinatalsik niya ang Team Rocket palayo. Ibinigay ng Tyrogue ang mansanas pabalik sa Sandshrew bago umalis kasama sina Monkey at Primeape. Pumunta si Kiyo sa paboritong lugar ng Tyrogue at sumigaw para makuha ang atensyon nito. Dumating ang Tyrogue at handa ng labanan si Kiyo. Nagbitaw ng mga suntok si Hitmonchan pero naiwasan ng Tyrogue ang kanyang mga atake. Gumamit si Hitmonchan ng Mega Punch pero nakatalo ng Tyrogue at inuntog sa ulo si Hitmonchan kaya natalo ito. Ibinalik ni Kiyo si Hitmonchan at ipinalit naman si Hitmonlee. Gumamit ng rolling kick si Hitmonlee pero nakaiwas ang Tyrogue at gumamit ng double team. Gamit ang tackle, natalo ng Tyrogue si Hitmonlee. Biglang kinuha ng Team Rocket ang Tyrogue gamit ang isang lubid. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto habang nakasuot ng damit pang kickboxer. Hinabol sila ni Ash at Kiyo. Tumalon si Kiyo sa kanilang balon at binutas ito, pagkatapos ay tumalon kasama ang Tyrogue bago tuluyang bumagsak ang Team Rocket sa gilid ng bundok. May nahulog na malaking bato mula sa gilid ng bundok pero sinalo ito ni Kiyo, na sinabi sa Tyrogue na dapat na nitong kalimutan ang nakaraan at magtiwala sa kanya. Sinubukan ng Team Rocket na muling hikayatin ang Tyrogue na sumali sa kanila, pero dumating ang mga bida. Inilabas ni Brock si Onix na itinulak ang malaking bato palayo. Sinabi ni Kiyo na nagbubuhat siya ng mga malalaking bato tuwing umaga, kaya naman humanga ang Tyrogue. Inilabas ni Jessie si Arbok at inilabas naman ni James si Weezing. Gumamit si Arbok ng Poison Sting sa Onix, pero hindi ito nasaktan. Gumamit si Weezing ng Sludge, pero kinontra lang ito ng Thunderbolt ni Pikachu. Dahil sa tackle ng Onix, tumalsik palayo ang Team Rocket. Sa huling laban, si Kiyo mismo ang nakipaglaban sa Tyrogue. Sinabi ni Brock na ang guro ni Kiyo na si Chuck ay tinuturo na ang mga tao at Pokemon ay walang pagkakaiba pagdating sa laban. Sinuntok ng Tyrogue si Kiyo, pero tila hindi ito masyadong nasaktan. Gumamit ang Tyrogue ng double team, pero nag-meditate lang si Kiyo at hinintay umatake ang Tyrogue.
Sumugod ang Tyrogue, pero pinigilan ni Kiyo ang kanyang atake at tinulak siya palayo. Sumugod muli ang Tyrogue at tinamaan si Kiyo. Muling umatake ang Tyrogue, pero inihagis na ito ni Kiyo sa lawa kaya natalo ito. Naanod ang lumang scarf ng Tyrogue, habang sinabi naman ni Kiyo sa Tyrogue na sasali sila sa Grand Prix at mananalo. Itinali ni Kiyo ang isang bago at pulang scarf sa leeg ng Tyrogue. Pumayag ang Tyrogue na magsanay kasama si Kiyo, habang sina Monkey at Primeape naman ay inimbitahan din ni Kiyo na sumama. Nagpaalam na si Kiyo sa mga bida at ninais na swertihin si Ash sa kanyang susunod na gym battle. Habang nagpapatuloy ang mga bida sa kanilang paglalakbay, naghanda ang Team Rocket ng isang hukay at itinago ito. Habang nagtatago sila, napansin ng mga bida na masyadong tahimik ang paligid at inisip na gumawa na naman ng bitag ang Team Rocket. Tumalon si Ash sa isang pwesto, pero walang nangyari. Hindi natuwa ang Team Rocket kaya lumabas sila sa kanilang pinagtataguan at inutusan ng mga bubwit na mahulog. Gusto ni James na may mahulog kaya tumalon siya sa mismong pwesto na naging sanhi ng pagkahulog ng mga bida at pati na rin ng Team Rocket. Sinubukan ng Team Rocket na tumayo agad pero nahulog ang mga bida sa ibabaw nila. Lumabas si Wobbuffet na naging sanhi ng mas malalim pang pagkahulog ng buong grupo. Matapos silang mahulog, ibinalik ni Jessie si Wobbuffet sa Pokeball nito. Biglang may dumaang babae na napansing nahuhuli na siya sa kanyang lakad. Napansin niya ang grupo at nagsimulang bigkasin ni Jessie ang kanilang moto, pero pinatigil siya ng babae. Inamin ng grupo na naliligaw sila, kaya sinabi ng babae na sumunod sila sa kanya. Nakakita sila ng ilang Zato, kaya ipinaliwanag ng babae na ang mga Zato ay ginagamit sa paghula ng kapalaran. Nakiusap sina Jessie at Misty na hulaan ang kanilang kinabukasan, pero hindi umiimik ang mga Zato. Ipinaliwanag ng babaeng si Calista na ang mga Zato ay laging nasa isang trance dahil lagi silang tumitingin sa nakaraan at sa hinaharap. Umalis na si Calista at sinundan ito ng mga bida. Ipinaalala ni Meowth sa kanyang mga kasama na kaya niyang magsalita ng wika ng Pokemon at sinabing hindi maganda ang kinabukasan ni Jessie, kaya naman binugbog siya nito. Nagpunta si Calista sa isang podium at kasama ang mga manonood, gumamit sila ng mga flag para i-cheer ang Zato sa paghula ng hinaharap. Hiniling ni na Jessie at James kay Meowth na isalin ito, pero hindi marunong si Meowth ng flag language. Ibinigay ni Calista ang weather report na magiging maaraw at walang tsansa ng ulan o kulog. Gayunpaman, biglang umulan, kaya sinabi ni Calista sa mga Zato na sumama sa kanya dahil natatakot siyang baka dumating na ang araw na iyon. Nang makaalis sina Calista at ang mga bida, nagreklamo ang mga tao sa Team Rocket at inutusan silang mag-entertain. Dahil alam ni Jessie na hindi siya magaling sa paghula, nagpa siya siyang makipag-jack and poy na lang sa mga manonood. Inutusan niya silang magpapel, habang siya naman ay naggunting, para makuha ang kanilang atensyon. Matapos iyon, sumunod na ang Team Rocket sa mga bubuwit. Pumasok si Calista sa weather station at naglabas ng isang NATO antena. Nalaman niya na dapat ay maaraw at mataas ang air pressure. Biglang lumabas si Wobbuffet habang bumababa ng hagdan ng Team Rocket kaya nahulog sila at bumagsak sa ibabaw ng mga bubuwit. Dahil sa galit, ibinalik siya ni Jessie, habang narinig naman ni Calista mula sa NATO na ang isa sa kanila ay marunong mag-forecast ng panahon. Narinig ni Brock na ang mga Pokemon ay kayang hulaan ng panahon, pero nilinaw ni Calista na ang tinutukoy ng Zato ay isang tao. Sinabi ni na Ash, Misty, Brock, at James na wala silang kakayahan sa pag-report ng panahon. Natatakot si Calista na baka tumatanda na ang kanyang Zato at nagsisimula ng magkamali sa mga hula nito, pero pinagalitan siya ni Jessie dahil dati raw siyang TV weather reporter. Nang tanungin ni Calista kung bakit siya nagbitiw, idinahilan ni Jessie na minsan ang kanyang mga hula ay walang katiyakan. Masyadong seryoso ang Zato ni Calista habang tinitingnan ng nakaraan ni Jessie hanggang sa mahimatay ito. Nalaman ni Calista na si Jessie ay isang napakakomplikadong tao. Sinabi ni Jessie na ang tunay na kagandahan ay nakukuha sa mahirap na pinagdaanan. Gayunpaman, binalaan ng Zato si Calista na paparating na ang araw. Ipinaliwanag ni Calista na nahulaan ng mga Zato na bubuhos ang ulan sa loob ng maraming araw na magdadala ng baha, at ngayon ay nakikita ng mga Zato na darating na ang araw na iyon bukas. Nakita ni Jessie na 1% lang ang tsansa ng ulan, pero alam ni Calista na nag-aalala ang mga tao kahit gaano pa kaliit ang tsansa dahil sa propesiya. Alam ni Calista na nagkamali na ang mga Zato noon, bagaman ang Zato antena sa labas ay napaniniwala ang mga tao na isa itong tunay na Zato. Kung sakaling mali ang hula, hindi niya alam kung paano ipaliliwanag sa mga tao na nagkamali ang Zato. Tinanong ni Jessie si Calista kung bakit hindi niya pahulaan sa mga Zato ang kanyang hinaharap kung talagang naniniwala siyang laging tama ang mga hula nito, pero sinabi ni Calista na baka mabaliw siya kung may kapangyarihan nga ang mga Zato na gawin yon dahil mawawala na ng pangarap, mga mithiin, o mga plano ang tao.
Nakita ni Jessie na tama si Calista at natutunang ang sarili mo lang ang tanging maaasahan mo. Nagpa siya pa rin si Calista na pagkatiwalaan ang hula ng mga Zato. Ginalaan ni Calista ang mga tao tungkol sa baha, kaya nagbigay ang mga ito ng mahahalagang gamit bilang alay. Namangha ang Team Rocket sa mga mahahalagang bagay na ito. Nakita ni Calista na kailangan niyang planuin ang susunod niyang hakbang. Dumating si Delibird at nalaman ni Jessie na sinisingil na sila nito sa utang. Susubukan sana nilang nakawin ang mga alay para ipambayad sa utang, pero nahuli sila ng mga bubuwit. Binanggit ng Team Rocket ang kanilang motto, pagkatapos ay sinabi nila kay Delibird na kailangan silang tulungan nito sa laban, para magkaroon sila ng pambayad. Gumamit si Delibird ng present na nagpasabog sa paligid. Inilabas ni James ang whizzing na gumamit ng smokescreen sa mga Zato. Muling gumamit si Delibird ng present, kaya napilitang umatras ang mga bida at si Calista. Gayunpaman, nanatili lang sa kanilang pwesto ang mga Zato, dahil ayon kay Calista ay nahulaan na nito kung saan babagsak ang mga bombang present. Gumamit muli ng present si Delibird at tinanggap ito ng mga Zato. Sumabog ang regalo pero imbes na saktan ay pinalakas lang nito ang mga Zato. Nakahulog si Delibird ng isang present na bomba sa tabi ng Team Rocket, kaya nasabugan ang mga ito at tumalsik palayo. Biglang narinig ni Calista mula sa mga Zato na ang masamang araw ay ngayong araw na pala. Nang bumuhos ang malakas na ulan, sinabi ni Calista na magiging ligtas sila kung aalis na sila agad. Sinabi rin ng mga Zato na ang mga hula ay dapat gamitin bilang gabay lamang, hindi para takutin ang mga tao. Sa halip, ang tao mismo ang dapat magdesisyon sa kanilang mga sariling kilos. Sumang-ayon si Ash sa kanila. Biglang nagliwanag ang mga Zato para mag-teleport at nagpaalam na si Calista sa kanila, pero pagkatapos ay itineleport din nito ang mga bida at si Calista palayo. Dumating ang malaking agos ng tubig at binaha ang buong lugar. Matapos ang lahat, nagpa siya si Calista na lumipat sa lungsod at maging isang TV weather reporter. Naghukay ang Team Rocket sa lugar kung saan naiwan ang mga alay. Isinali ni Meowth na sinabi ng Delibird na narito ito para maningil ng utang, at hindi para tulungan sila makabayad ng utang kaya lumipad na ito palayo. Alam ng Team Rocket na babalik ito bukas, kaya inisip ni James na dapat silang kumuha ng Zato para hulaan kung may swerte ba sa kanilang hinaharap. Napagtanto nilang wala silang mapapala at nagtatakbo na lang palayo. Naging isang TV weather reporter si Calista, habang ang mga bida naman ay nagpatuloy na patungo sa Mahogany Town.